Hi guys! For today's video, gagawa naman tayo ng spam musubi. At syempre, bago natin gawin yan, magsasaing muna tayo. At ang gagamitin nating rice dito is Japanese rice. Syempre, para mas malagkit yung ating bigas. At ito na yung, syempre, yung proseso ng pagsasaing natin. No? Ganito naman usual na pagsasaing dito sa atin sa Pinas. Yung hugasan mo maigi, and then babanlawan mo, hugas ulit. No? Depende na sa inyo yan kung ilang ulit yung trip hugasan yung bigas. So anyway, ako 2 beses lang. Makikita mo naman yun, pag malinis naman yung bigas, okay na yung 2 beses lang. Tapos, hindi ko tinatapon yung yung pinaghugasan ko ng bigas kasi iniipon ko yan, ginagamit ko namang pandilig yan para doon sa mga halaman ko kasi magandang pandilig yan. Sa pagsasaing talaga hindi ako expert. Hindi ako marunong dun sa yung sa tansyahan, yung kung gaano karami ng tubig ang ilalagay. Hindi. Ang gawa ko niyan, meron din akong cup. Parang 1:1, kung gaano karami ng rice, ganun din karami yung water. So, 1 cup of rice, 1 cup of water. Ganun yung gawa ko. Yung mga kids, magaling sila magsaing eh. Pero ako nagturo sa kanila kung paano magsaing, no. So, sila kasi nagsasaing dito sa bahay, no. Especially yung eldest son ko, magaling magsaing ng bigas. No, ang gagawin niya lang diyan, tatansyahin niya lang yan sa pamamagitan lang ng kamay niya, dadangkalin niya lang yan. Ako kasi hindi ko kaya yun, no. So, ganyan yung gagawin niya. Susukatin niya lang ng kamay niya. Ang galing, hindi siya nahihilawan ng bigas, hindi rin malata. Isasalang na natin to at syempre habang inaantay nating maluto yung ating sinaing, simulan na rin natin gagawin ko na yung musubi sauce. Okay, game for the sauce na tayo. Ang gagawin natin dito lang sa isang bowl, pagsasama-samahin ko, nilagyan ko ng water, and then ilalagay ko na tong cornstarch. Ito yung pinaka-slurry para malapot. Lalagyan na natin ng sugar. Pagkatapos, lagyan ko ng vinegar, soy sauce, and then lalagyan din natin syempre nitong sesame oil. Ito yung isa rin to sa sa magpapasarap ng ating musubi sauce. Pagkatapos, lagyan natin ng 1 piraso lang ng garlic, yung minced garlic. Talagang pinino ko yung garlic kasi para yung lasa ng garlic talagang humalo dito sa ating sauce. At bago natin lutuin to guys, ang gagawin natin dito, make it sure na na natunaw lahat yung nilagay natin na ingredients doon, especially yung cornstarch kasi pag hindi natunaw yung cornstarch mo, ang mangyayari niyan mamumuo yung yung cornstarch habang niluluto mo. So kaya kailangan bago mo isalang sa apoy, kailangan tunaw na lahat yung ingredients na inilagay natin. So anyway, eto na, umpisa na natin. Medium heat lang alalay lang kasi syempre baka masunog. Kaya ang gagawin natin diyan, continuous stirring. Halo lang ng halo hanggang sa makuha natin yung consistency na gusto natin, yung lapot na gusto natin. Okay na, tapos na, nakita na natin maganda na yung ating sauce. Si-set aside na natin to at syempre umpisa na nating hiwain yung ating spam. Ito yung pinakamadali sa lahat, syempre yung magbukas ng spam at mag-slice ng spam. Hinati ko lang siya sa 8 pieces. Pagkatapos yung nori, 2 piraso ng nori yung nagamit ko dito. So, hinati ko lang sa 4 na piraso kada isang nori. So, bali 8 pieces din. Pagkatapos, ito na, lulutuin na natin yung ating spam. Syempre yung medium heat lang din syempre para hindi masunog yung spam natin. Lulutuin muna natin. Tignan nyo huwag nyo hahayaang masunog kasi syempre para hindi iba yung lasa. Pagkatapos, pag ganyan na yung kulay, tsaka ngayon natin babrushan ng musubi sauce. Tapos, babalik na rin natin. Yung kailangan dito, yung apoy natin dito, low heat na. Para alalay lang na siguradong hindi natin masunog yung ating spam. Syempre yung kabilang side naman lalagyan din natin ng musubi sauce. Lang natin ito, parang alam mo yung gaganyan din natin yung hanggang sa mag-caramelize na yung musubi sauce natin para yung lasa ng musubi sauce natin talagang pumasok dun sa sa spam. Parang talagang lumasa ng gusto dito sa spam natin. Natapos na natin yung ating spam. Dito na tayo sa rice. Okay, tam nyo. Ang ganda nung rice. Iba talaga pag pag Japanese rice yung ginamit. So anyway, itong aking spam musubi rice, iba-iba yung laki.
Depende dun sa kakain. Kasi meron akong anak na gusto na marami yung rice, mas malapad yung rice. So, syempre, yun yung susundin natin. Kaya yung aking spam musubi, iba-iba yung suka. Tulad nitong una kong ginawa, masyadong mas makapal, di ba? Masyadong mas malapad. O, di ba, ang ganda ng pagkaka-form natin. Tapos, ibabalot naman natin dito sa nori. Siyempre guys, habang ginagawa ko to, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa matyagaan yung panonood sa aking channel. At siyempre, kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates para nasusundan nyo yung mga sinishare kong video. So anyway guys, maraming salamat po talaga kasi kahit hindi po ako madalas mag-upload ng video, nadadagdagan yung aking mga angels sa aking channel. So eto na, eto medyo ang lalagay natin ditong rice is yung katamtaman lang. Basta pag nagmo-mold kayo ng rice, siksikin nyo ng maigi kasi para hindi magkukulaps yung rice nyo pag tinanggal natin dito sa molder. Kaya kailangan talaga siksik na siksik. Itong spam musubi, isa to sa gusto ng mga kids kasi madalas daw silang bumibili nito sa convenience store. Meron to, lalo na sa paggaling sila ng school, bumibili sila nitong spam musubi. Kaya yun nga, nag-request sila sa akin ito na gawan ko naman sila ng spam musubi dito sa bahay. Ang nakakatuwa kasi sa aking kids talaga, every time na may ginagawa akong pagkain na para sa kanila, talagang na-appreciate nila. Sabi nga nila, yung lasa ng aking spam musubi, 10 times ang sarap kesa dun sa binibili niya sa convenience store, di ba? So, nakakatuwa naman din syempre. Tsaka talagang makikita mo silang nag-e-enjoy, silang kinakain yung ginagawa ko na kahit anong pagkainan, ginagawa ko para sa kanila. Yan na. Tapos, itong isa, nirequest nung ng kids ko na nalagyan ko ng ng additional sauce pa dito sa rice. Pwede mong lagyan to ng actually itong spam musubi, pwede kang mag-adds ng iba pa. Pwede kang maglagay ng egg roll, or pwede kang maglagay ng kung ano man yung gusto mong ilagay. I-try mo, 'di ba? Para malaman mo kung masarap ba or babagay ba. So, maganda rin paminsan-pinsan nag-e-experiment tayo, 'di ba? At maganda kasi talaga pag pag homemade, pag yung ikaw yung gagawa kasi syempre iba yung yung natikma mong spam musubi dun sa mga binibili sa mga convenience store, iba rin talaga yung homemade. Mas iba yung lasa kasi syempre pag ikaw yung gumawa, maa-adjust mo or madadagdagan mo. Kung gusto mo ng mas matamis, syempre mag-a-add ka ng more on sugar, and then kung gusto mo ng medyo salty, mag-a-add ka syempre ng soy sauce. So, kumbaga, ikaw yung babalanse sa lasa na kung ano yung gusto mo kaysa yung binibili sa convenience store, 'di ba? So, mas maganda talaga yung ikaw yung gagawa. Alam niyo ba guys, yung mga ibang sinishare ko na video dito is galing sa ang idea sa mga kids. Kasi minsan pag may kinakain sila sa labas na natitikman nila na hindi ko pa nagawa dito sa bahay, sasabihin nila sa akin na mama, gawa ka naman ng ganong klase ng pagkain. So yun yung minsang nai-share kong video sa inyo, yung hindi pa nila natitikman sa loob ng bahay, na natikman nila sa labas ng bahay, then ipagagawa nila sa akin ngayon. Then gagawin ko naman, lulutuin ko naman. Tapos yun, mag-ano na nila yan, i-review na nila yan kung masarap ba or mas masarap ba yung niluto ko. Ayan na, natapos na natin. At kung curious ka sa lasa nito, i-try mong gawin para malaman mo kung masarap ba o mas masarap talaga. So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.